Nako, gustong tambangan po ang 18 Marines. Confirm po. Breaking news po tayo ngayon. No, talagang may gusto po talagang gumurgur yata dito sa 18 Marines natin, di ba? Dahil alam naman natin, napakahalaga ng kanilang sasabihin. Imagine ha, maski ang INC, ha, nagsalita na tungkol sa 18 Marines na to. Bakit? Napakamahalagang usapin nito. Yung Gutesa, pinalagpas nito ni Pinky. Yung 18 Marines, palalagpasin mo. Sabi ko nga, huwag ka magsasalita ng verbal. Huwag kang magsasalita na, ay, hindi totoo yan. Ay, tignan mo, peke yung AI na hindi dumadaan sa investigasyon. Ganyan na ba tayo ngayon, Pinky? Ha, yung committee mong walang kakwenta-kwenta? Ay, hindi pala. May kwenta yung Blue Ribbon. Yung mismong head niyan, ikaw. Yeah, wala kang accomplishment. Taas yung kamay kung may accomplishment si Pinky. Diyan sa Blue Ribbon. Wala. Di ba? Yan ang harap-harapan ng taong bayak, ha? Niloloko tayo. Hindi lang tayo niloloko, ha? Ang ewan ko ba, may naniniwala pa rin dyan kay Pinky na sinasabi, alam ko yung mga naniniwala, ayaw pumunta yung investigasyon, eh. Ayaw nila makarating yung investigasyon doon sa pinaka-big fish. Imagine, galit na galit ka sa mga nangungurakot, pero pag may mag-iimbestiga na, ha? Titirahin niya yung mag-iimbestiga. May naan niya, bayaran ka, Marcoleta, ganyan ka. Imagine, saan ka pupunta? Diba? Saan ka lulugar? Diba? Ano ba talaga? Anong gusto niyo? Pabayaan na lang yung flood control issue? Ha? Gusto niyo ba ganun mangyari? Kasi pag may nangyayari, nagagahit kayo. Actually, hindi na nga nangyayari yun, nakapag-aambag ng impormasyon yun. Katulad ng 18 Marines na to, napakahalaga na ito. Kaya nga ang INC na talaga nagsalita na, di ba? Imbestigahan tong 18 Marines na to. Di ba? Dahil napakahalaga na itong sinasabi ito. Magharap-harap. Kaya nga hinahamon si Pinky. Oh, subukan mo. Umarap ka nga, kaya mo? Kaya mong harapin yan? Sabi yan si Dante Marcolete. Iharap mo nga. Hindi mo pwedeng hindi mo iharap yung 18 Marines eh. Ano pang dahilan mo? Interparliamentary courtesy? Ano pang dahilan mo, Pinky? Mag-iisip tong matandang dating PMP na to na akala mo, kailan ka naging PMP? Akala niya napakagaling na niya. Oo. Hindi porket Pinky naging PMP chief ka ng Pilipinas noong 2001 yata, 1999 to 2001. Ha? Eh napakahusay mo ng tao. Iba noon, iba ngayon. Di ba? Akala niya napakahusay na niya. Oo. Akala niya alam na niya lahat. Ha? Ano ba ginawa mo sa Senado? Ha? Boy, tago. Ano ba ginawa mo? Di ba? Yan ang hirap sa kanya. Yan ang hirap sa kanya. Ha? O, ano pang dahilan mo? Ba't hindi mo ipatawag yung 18 Marines? Bakit? Walang kredibilidad? Ha? Ibig ko pala sabihin, pag sa pakiramdam mo, sa paningin mo, walang kredibilidad yung tao, hindi mo na kaya papatawag. Ha? Si Martin, nadahilan mo na may interparliamentary courtesy. Sige, granted. Pinagbigyan ka namin. Ha? Yung kay Gutesa, hindi mo rin kasi niya, yung peki yung notaryo. Okay, pagbigyan ka namin. Ha? At yung Calabersamin, hindi mo yung mga nagharap, ayaw mo iharap yung mga tao doon. Oh. Si Cabral, hanggang naabutan ng kanyang na pagkawala, kuno, ha? Hindi mo pinatawag. Ha? Ngayon, itong 18 Marines, magdadahilan ka na naman, hindi mo ipapatawag. Bakit? Ano kaya isipin itong Pinky na to? Abangan natin kung ano iisipin na naman yung dahilan. Ba't di niya ipapatawag yan? Tsak na tsak ko sa inyo, napakababaw ng dahilan. So, isa lang ibig sabihin yan, ayaw niya may matuklasak. O kaya, ayaw makita ng amo niya. Alam niyo naman kung sino amo niya eh. Di ba? Tuta siya nun eh. O ayaw niya makita ng amo niya, kumikilos siya para mabuo yung big fish, mahuli. Di ba? O. Ngayon, sabi nga nila, naniningil na ang INC. Naniningil na kay Marcos Jr. ang INC. Ano yon? Doon sa nagrally sila noong November 16 na kung saan panawagan ng transparency. Ha? Asan ang transparency ngayon kung yung 18 Marines hindi nyo pinakikinggan? Transparency ba tawag doon? Ang alam ko transparency, kapag may lumitaw, anuman Poncio Pilato lumitaw dyan, iimbestigahan mo kagad yan, Pinky. Hindi naman yan basta-basta lilitaw eh. Kung yan ay lakas na ng loob lang eh. Hindi. Lumitaw yan dahil alam nila may hawak silang ebidensya, may pinangahawakan silang katwiran. Di ba? O, ano kaya ang dito? Kaya ito bago mo tayo sa dun sa yung sa 18 Marines talaga may sumusunod na mga nakamotorsiklo. Oo, may mga sumusunod daw po na dito hinihinalan nila, hindi natin alam kung ba inaalam yung hideout ng 18 Marines kasi
bumagal na daw yung van nila, yung sinasakyan daw ng 18 Marines, yung tatlong motorsiklo doon pa rin. Hindi ko alam kung riding ng tandem yun. Hindi ko alam. Siguro, titignan, iluloout yun, titignan, pinapasundan kung saan yung hideout ng mga 18 Marines. Tapos, syempre, pag nalaman, doon nagagawa siguro ng plano. Di ba? Yung mga Marines na sanay yan eh. Sanay sa mga bakbakan niya, kaya alam nila yung mga galawan sa paligid nila. Di ba? O ito, painggan natin, gusto nyo magkita ulo nyo? Pakinggan nyo si Auntie Claire kung gusto nyo magkita ulo nyo. Dito mo tayo tungkol sa tokhang. Ha? Sinabi mong neutralize and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military. When you say neutralize, it's a euphemism for killing. Pati yung word na tukhang, sa Filipino term, pag sinabi mo na tukhang ka o itotokhang ka, it means kill. Hindi. It's just sad and alarming at the same time. Kasi you are representing the office of the president, you are a lawyer, you graduated cum laude, you hold a master's degree in law, tapos meron ka pa daong law firm. Okay, you own a private law office according to my research. So it's safe to assume na you have enough resources to do your own research before ka po magsalita ng mga bagay na hindi ka sure or hindi verified. Alam ng lahat yan. Yung pinapatanggap nila sa mga tao na ang salitang tukha, kill. Oo, mamaya sabihin ko sa'yo, tapusin mo sarili mo. Ibig sabihin ng tukang, kahit nga mga pinklawan na galit sa mga Duterte, they know that. Tokhang means, in Bisaya, tok-tok, hangyo. Tok-tok means katok. Hangyo means hiling or pakiusapan. So it doesn't mean killing. Ito ay masinsinan na pakikipag-usap na magbago ka na. So there are two options for someone na nasa tokhang list. They can either wait for the police to come to their house and makipag-usap, or they can go directly to the barangay hall. Kasi may listahan yung mga barangay captain or mga kagawad doon sa barangay hall. And then, pwede sila makipag-coordinate, makipag-usap ng masinsinan. Kahit mga hindi adik, hindi kasama sa tokhang list, alam kung ano yung proseso ng tokhang. Marami pa akong kakilala at mga relatives na natokhang, pero wala ni isa sa kanila ang namatay or pinatay. Ang ginawa nila, yung iba, nag-antay ng pulis, pinuntahan ng pulis sa mga bahay nila. Yung iba, pumunta din sa barangay hall at directly nakipag-usap. Nag-promise sila na magbabago. And marami talaga sa kanila yung legit na nagbago. It's already a common knowledge that you are protecting the president, the office of the president, but as a PCO undersecretary and Malacanang press officer, I know, we know, you can do better. Ano ba aasa mo sa taong yan? Diba? Ano ba aasa mo sa taong yan? Ito, explain ko bakit Yung tokhang na yan, sasabi ni palengkera natin, ang sinasabi niya, na yun daw ay paggurgur na rin. Oo, maraming mga pinklawang yun ang paniniwala. Kasi kadalasan, yun na nangyayari daw. Okay, ganito, explain ko. Yung tokhang na yan, tama in-explain ng tao kung yung tokhang sa Bisaya, o kakatokin, tapos kakausapin. No? Yan talaga ibig sabihin tokhang, kakatoking ka. Naalala nyo si PRRD na kung saan, bago pa lang umupo siya, marami nang sumuko, may higit sa milyon yata, mga ajik sumuko na. Di ba? Yung pagkasuko ng mga ajik, may mga kanya-kanya na yung mga ibang pulis, di ba? Yung ibang grupo, nagkakantahan na kasi takot maituro. Correct? Halimbawa, ganito, yung panahon na yung laganap ang recycle, alam nyo na, yung mga pulburon, uhulihin, tapos pag nahuli, ibibenta doon, recycle tawag doon eh. Hindi maiwasan niya sa panahon ni Duterte. Doon sa pagkakaupo niya, recycle, no? Marami mga informante na yung mga ajik, na may alam. Ngayon ganito, kakatoking ka ng pulis. Ako may kakaibigan ako, kinatok eh. Pagkakatok, pagsasabihan, paano nila nalalaman yon? Kasi may mga barangay list na yan, matagal na yan. Ang talagang target nila, yung mga nakulong na nakalaya, gumagamit pa rin. Ilang beses na, nasa watchlist na ng barangay. Ayan, pero walang magawa yung barangay. Siyempre, wala naman silang karapatan, hulihin nyo kasi hindi naman naaktuhan, no? Alam nila bumibili ng pulburon, alam nyo na. Ganito ang story niyan. Ngayon, nagpaupo si Pangulong Duterte, ipinasa sa kanila yung mga listaha sa national. Ngayon, nalaman nila Duterte, ikatokin mo yung mga yan pagsabihan mo para pagbaguhin. Tok.
Ikaw, sa natural, ang kalaban mo wala sa sarili. High na high. Alam na, mga addict, high na high. Sa tingin mo, kakato ka lang doon na wala kang dalang armas? Pulis ka? Sa tingin mo? Ikaw, sa liblib na lugar, hindi alam ng mga pinklawan niya kasi yan mga yan, kadalasan sa mga yan, mayayaman, anak may mga kaya. Kaya nga lalambot-lambot yung ibang mga Gen Z ngayon, di ba? Lalambot-lambot, may pera si mami, may pera si daddy, ito lang kami, wala na yung mga matitikas nung araw ng mga lalaki ngayon, puro malalambot na. Aminin nyo, hindi lahat hindi yan ang kinukuha ng mga pinklawan. Yan yung mga madaling maniwala na, really? Hangang-hanga yung mga yan, Hangang-hanga yung mga yan. Yan, di na tayo. Ngayon, pag yung kinato ka, pagbabaguhin ka, magbago ka na. Alam ba ng mga mayaman yan, sa mga liblib, sa mga tondo, sa mga squatter, sa mga hindi na kayang puntahan ng tao, misan niya yung mga yung mga Meralco boys. Ako ito, kwento sa akin papasukin nila lugar na yun kasi may jumper. Hindi nila magawang papasok na walang pulis Bakit? Alam nila baka gripuhan sila Panahon yan! Totoo yan! Mga 2001, 2005, 2010 hanggang bago maupo si Pangulong Duterte. Uso yan, hindi pa masyado alam ang gadget. Totoo? Sa mga nakaka-relate dyan. Di ba? Minsan, kaya nauso yung mga metro ng mga Meralco kung saan nakataas sa poste. Alam niya yan. Alam niya sa mga mahihirap. Bakit nasa taas ng poste yung mga Meralco, yung mga kontador nila ng kuryente? Ikaw, bakit? Nasa taas Nasa taas Di ba? Kita mo na sa poste, sabay, bago ko pumasok ng squatter area, ando dun sa taas lahat. Tapos, ang pag-reading daw, ini-scope, sinusulat, hindi pa digital dati. Ini-scope. Bakit ini-scope? Tamo naniningila ng electric bill yun. Ba't ini-scope at bata sa taas? Kasi dati hindi nila masingil, hindi nila maputulan yung tao. Bakit? Kasi tatagain ka, habulin ka. Kuryente lang yun tatagain ka, gigripuhan ka May mga disgrasya na nga na maniningil ng kuryente no? Ang ginawa nila, minsan pag maniningil sila, okay, may naka-jumper, magsasama sila ng pulis. Minsan ang jumper niya nasa baba pa. Sa mga squatter, nasa yung mga wiring, nasa baba pa. Totoo yan, alam ng mga nasa squatter area no? Hindi ko minamit ang squatter area, pero karanas yan ng marami. Okay, ano ibig sabihin? Maniningil ng kuryente yun tatagain, pagbabanta Ano magbabanta? Yung mga taong addict, yung mga wala sa sarili, minsan may dadala sila ng pulis para hindi sila maaway, yung mga maniningil ng kuryente. Pero, ano ibig sabihin ko? What if pa kaya yung tokhang? Yung kakatokin ka ng pulis? Tok. Sir, nasa identify ka namin sa barangay, matagal ka na pala. Naupo si Duterte, 2017 na. 2010 pa pala, gumagamit ka na. Ngayon, hanggang ngayon, sir, nahuli ka, sir, nagbibenta ka pa pala. Sir, hindi ka namin huhulihin, babaguhin ka namin okay lang. Gusto mo, dumalo ka sa amin, pwede nga dumalo ka sa amin. Ika-council ka. Okay, iba pupunta. Bago pala makatok yung iba, sumusuko na. Tama? Di ba, panahon ni Duterte, sumusuko na. Ito nangyayari ngayon. Bakit may gurguran? Ito. Kasi sa pagkatok, andun yung tanong na, sino source mo? Yan na. Siyempre, yung lalaki, tutuga sa takot Sino source mo? Si Kapitan ganto po. Kumpare lang si Hepe si Colonel. Kumpare lang hindi totoo yun Pero yun na nangyayari. Magtutuga kung sino. Anong gagawin sa tutuga bago kayo tuga? Anong gagawin? Ikaw, sagutin mo. Anong gagawin bago ka matuga? Gugurgurin ka na. Nino? Ni Duterte? Hindi. Kapwa nila mga addict at nagbebenta para hindi mabukok. Correct? Tapos, pag natumba, kinabukasan nakita doon. Anya, natokang yan. Pinagbibintangan si Pangulong Duterte. Hindi naisip ng iba yan. Dapat maisip ni Koopman yan. Yan ang realidad na hindi kayang isipin ng mga mayayamang iba. Hindi lahat Ako, opinion ko yan, teorya ko yan. Ito ba, totoo nangyari sa Pangulong Duterte? Hindi ko siya sabing gano'n nangyari kay Pangulong Duterte. Sa akin lang yun, pero realidad yun kasi experience ko yun. Tumira po ako 2 taon sa squatter area sa panahon ng Pangulong Duterte. Kaya alam ko at bata pa ako, sa squatter ako nakatira. At yung lumaki na ako, tumirad pa rin ako sa squatter. Doon ako na malagi. Di ba? Kaya alam na alam ko mga kababayan. Natokang ikaan niya to. Pero hindi. Walang kinalaman yung mga pulis doon. Yung pala,
bago pa lang kasi kumanta yun, baka maitugaw mo pa sa mga pulis eh. Yari ako. Oh. Pinagurgur na. Dami niyan. Dami niyan. Kaysa matuga. Oh, naku, gurgurin mo yun. Baka marisa. Baka ikanta tayo, nagre-recycle tayo. Naku, tatanggal ako sa serbisyo ko. Oh, gurgurin na. Isisisi kay Duterte. Di ba? Pero yung ka, anormal no, magbabago ka. Baka sabihan ka, baka i-counsel ka, o ganito gawin mo, wag kang gagawa ng masama. Yan ang tokhang para sa akin. Okay, dito tayo kay Banat Bay. Hindi ito nangyayari. Ito, malupit talaga si Banat Bay. Idol natin to eh. Ito kung dati yung nagsasalita noon nung panahon ni Marcos Sr. ay walang iba kung hindi yung si Cardinal Sin. Yung kung maaalala nyo sa EDSA noon, si Cardinal Sin ang nanawagan. Ngayon, nako, yung mga pare adik na. Ay, nako. Hindi. Totoo talaga. Totoo. Kita nyo yung isa, yung ex-user na pare. Ha? Imbis na i-counsel na niya yung mga nabiktima at manawagan ng peace at ipatawad ang kapwa kasi hindi naman niya linya yun eh, pari siya eh. Kasi nagtungkulin ng pari sa sardote. Alam mo yon? Nagtuturo ka ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na kung saan ituturo mo yung kapagpapatawad ng kasalanan, inahon sa mga kalabak, patawarin mo yung nagkasala sa'yo. Yup. Yun lang. Kaya nga si Kristo, pinatay na sa krus. Anong sabi ni Kristo? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isipin mo pinatay na si Kristo sa krus ganun pa rin ang sinabi niya. Yung pa kaya ikaw lang na alagad niya, sino ka? 'Di ba? Alagad ka niya, 'di ba? Yun nga turing sa inyo yung mga pare, 'di ba? Alagad kayo ng Diyos, alagad kayo ng simbahan. So hindi alagad kayo ng simbahan, alagad kayo ng taning. Yeah. Yung mga pare, kung hindi adik, bayot. Gago! Kung hindi naman adik, hindi bayot, ganid. Gago! Linawin natin po hindi po ako naninira ng relihiyon. Ako po ay nagsasabi lamang ng katotohanan sa mga ministro o di kaya namumuno dito tulad ng mga pare. Alam naman po natin yan. At hindi rin po ako kaanib ng iglesia Baka sabihin po ninyo, kinakampihan ko. Hindi po. Kaya lang kasi dito, napakaganda ng kanilang banat. Talaga namang masasabi nating ito dapat ang statement ng lahat ng religious groups. Di ba? Yan talaga. Bati ko sa inyo, INC. Patunayan nyo, relihiyon nyo na kapag tuturo ng magandang asal. Relihiyon ka, nagtuturo ka ng magandang asal. Kita mo yung bayan mo, yung bayan mo nanganganib, yung bayan mo kung saan lumuluha na. Wala kang gagawin bilang isang ilaw ng sanlibutan, bilang ikaw alagad ni Kristo, alagad kayo, wala kayong gigilos. Hindi nga relihiyon tawag sa'yo, buti pa iglesia ni Kristo, sabi ko nga tumutulong sa kapwa sa pamamagitan mala itong bahagi na itong salita niya na nagsalita yung spokesperson ng INC. Di ba? Na pinaalalhanan. Yan ang gampanin talaga ng reliyon. Separation church and government. Ano separation church and government? Sabi mo, ibang usapan na to. Di ba? Usapang tao na to, pang tao na to. Yan ang utos ni Kristo, maging makatao ka. Kung ikaw tatamemi ka lang dyan, hindi ka sa relihiyon. Alam naman natin, syempre matik na po ang KOJC o yung kay Pastor Kibulo ay talaga namang alam nyo na statement paninindigan yan. It's no longer questionable because tayo pa lang sa SMNI, alam nyo na yan. Pero ito, may isa pang grupo na malaki na talagang matindi ang panawagan sa ating gobyerno. Naniningil na ang Iglesia ni Cristo kay Marcos. Di ba parang sabi ni Boss Dada yun naniningil na. Marcos, sinisingil ka na ng INC. Hindi kasi, di ba, dun sa pag-rally ng INC, may mga bagay kasi na hindi na sinasabi, pero yun ang dapat mangyari. Halimbawa, nag-rally ang INC. Tapos, ang panawagan nila, ganun ba naman? Government ba naman? Hindi naman sila religious na nag-rally lang basta Sila nag-rally bilang isang taong bayan, bilang isang taxpayer din. Ilan yung nagpunta sa rally? 2 batch yung pumunta, 3 batch yung pumunta sa Luneta. Sabi nila, 1 million lang daw yun, 800,000. Hindi, 3 batch yun. Ilan yun? 800,000. Mga 2 million mahigit yun, nagpunta doon. Iba, pagpunta, babalik, uuwi. Kasi hindi na katulad ng dati, isang bugsuan. Ngayon may uuwi, may batch 2. Yung November 16, nangyari sa INC rally, doon ako.
Di ba? Umuwi muna yung iba, tapos bumalik yung ibang batch. Yung iba, umuwi na talaga kasi hindi magkakasya na pag lahat talaga eh. At, di ba? Oh, ibig sabihin, ganun karami na nanawagan, hindi religious lang yun ha. Taxpayer yun na kung saan pinapasahod si Junior. Yeah? Pinapasahod mga kawatan na nangyayari dyan. Ngayon, dapat sumunod kayo. Ano yung panawagan na yon ng INC? Ibig nyo palang sabihin, yung panawagan ng INC, hindi nyo sinunod? Kailangan pa ba namin marinig sa bibig nyo na, o sige, susunod kami sa INC? Hindi. Dapat sumunod kayo automatic kasi lahat na nagrally na sa INC na yon, may trabaho, nagtaksyon sa gobyerno. O, palagay natin walang trabaho iba doon, no? Palagay natin, pero majority doon talaga may trabaho kasi sa INC, ang alam ko, bawal yan. Hindi naman bawal, actually. Talagang dapat magtrabaho ka kasi bawal tamad yan. Kailangan magtrabaho ka sa INC. So, ibig sabihin, majority sa INC may trabaho. Ibig sabihin, pag may trabaho, automatic, kakaltasan ka ng SSS, kakaltasan ka ng PhilHealth, kakaltasan ka ng GSIS, kung sa gobyerno ka. Di ba? O hindi man lang, kung wala kang trabaho man lang, ha? O, yun nilang binibili mo sa palengke, may tax ka na yun. Bahagi ka ng lipunan. Ibig sabihin, nagbabayad ka ng tax. Di ba? O, kung may business ka lalo. O, yung ba, walang karapatan, utusan ka, Marcos, na ganito gawin mo? Ha? Kaya ngayon, sinisingil ka na eh. Hindi mo na kailangan sabihin, bakit sumagot ba ako na sa INC na papayag ako? Hindi. Sa ayon sa gusto mo, papayag ka pag may nagrally ng bayan, taong bayan, kasi taxpayer na nagbabayad sa'yo. Oh, eto na. Oh, panoorin na natin to, ladies and gentlemen, dahil, nako, ayoko nang bitinin. Pasok. Nga ng mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manunood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Ito, pinarig ko sa inyo, pero ibabalik ko sa inyo para maalala nyo. Para makulatan natin yung administrasyon. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan. Maganda yung pagkagamit niya ng natatanaw. Siyempre, alam mo ang INC, magaling sa termino yan. Bago magbanggit ng ano yan, pinag-aaralan lahat yan. Yung mga words yan, mga termino ang gagamitin dyan. Bakit? Hindi naman po sinabing kailangan matapos. Napakahirap nun, yung matapos mo ang korupsyon. It will really take time. It will really take more than one administration. Pero yung natatanaw, when you say natatanaw, meron ka nang nasisilip. Kahit kapiraso, kahit konti, may nasisilip ka ng pag-asa baga. Yun yung sinasabi dito ng iglesia. Wala pa tayong matanaw. Yun talaga. Walang matanaw. O, sasabihin ng mga loyalista, ay, meron na, may nakulong na nga. Engineer nakulong si Revilla. Hoy, kickback lang yon, di ba? Kaya nakulong si Revilla, hindi umano. Kickback. Yung mga district engineer naniniwala ka, yun na yun. Ha? Sabihin niya, doon sa 18 Marines, sa tingin mo, pinahalagahan nila? Kung talagang pinahalagahan nila, seryoso sila sa investigasyon to, lahat ng lilitaw sa paligid mo, peki man o hindi, iimbestigahan mo. Yan ang tama. Kaya yung mga debate, kung gusto ng mga loyalista, matatalo kayo sa debate. Niwala kayo. Matatalo kayo. O, ito, pakinggan natin ito ngayon sila. Pakinggan natin itong sila ano ngayon. Craft sa... Kaya nga, kung saan-saan kaming... daan pumasok. Dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung 2 sasakyan, no? Halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami, ayaw mag-overtake ng 3 nakamotorsiklo. Iyo. Ayun, di ba? Ibig sabihin, may pagmamasid sa kanila ng 18 Marines. 2 sakyan nila eh. Sa 2 sakyan, 18 Marines, kasya 18 Marines, at tingin ko, ban yung sakyan nila eh. Oo, ban yan. Ilan ba kasya sa isang ban? 8. Oh, 18 sila. Oh, pwedeng kasama yung driver sa driver seat. Oh. Alam naman natin yung ganung mga
tradecraft sa Intel work, no? Ang sinasabi ni Trillanes, ito lang na kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. No? Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon. No? Yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo mangkas? Sabi sasabihin po, Duterte daw, nabayaran si Attorney Baligod. Tapos, nakakatawa, di ba? Nakaraan, INC, binayaran daw INC. Diyos ko po, lahat na lang binayaran ng mga Duterte. Ay, Diyos ko po. Imagine na, binayaran lahat ng member ng INC daw. Binayaran pa ang INC tuwing botohak. Binayaran pa daw yung mga lumalaban sa mga ipagtatanggol ng mga DDS. Imagine, gano'ng karaming pera binayad doon. O, palagay natin, binayaran, no? Ibig sabihin mo, bilyon-bilyon pera, inuubos si Duterte. Eh, di wala natira sa kanya. Imagine, no? Iglesia ni Cristo, tigta 3,000 daw, member binayaran, nag-rally. Ilan ang member ng INC? 5 milyon. Di ba? Ibig sabihin mo, tigta 3,000, nagbayad yun. Sa 1 milyon, ilan 3,000? Sige nga, sa 1 milyon na tig 1,000 na lang. 1 milyon na member ng INC, bayaran mo tig 1 milyon, ilan? Na tig 1,000. Oh, ang dami na, 1 bilyon na yata yun eh. 1 bilyon ba? Hindi, milyon na rin. Sabi mo, bilyon-bilyon, ibabayad sa ano? Hindi ka mga utak ng mga to, no? Sanda ko yung kasi, yung ganyan, yung sa, umutang yung Pilipinas sa umutang dahil sa pandemic yun. Sumundo sa inyo. Sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya eh. Yung kasi may sundo raw eh. Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumanting sa taas eh. Ay, attorney, sino po nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Yun, sabi sa iba niya. Kasi isa lang yung aking van eh. At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor Yun. at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa. Tapos para may input siya, para hindi ko, I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa, no? And then, may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa kongreso eh. Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, and termination pay nung mga ito. Tama. So yun yung pangalawa naming... Kasi rin tao talaga ni Saldico. Sabi ko nga, kung si Pinky talaga, gusto talagang imbestigahan to, pati kung tao ni Saldico to, kung nagbabayad to ng sahod, dapat may payslip o may logbook na binayaran sila ng sahod. Makikita sa investigasyon malamang nakatago yan kay Saldi o nakatago sa staff dati ni Saldi o sa opisina niya. Maliban na lang kung talagang ni-raid yung bahay ni Saldi, pinagkukuha, di ba, nakaraan yung mga gamit ni Saldi, siguro pinagkukuha para wala ebidensya. Yung maliban, yun na lang nangyari doon. Uusap. And then, mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya. So, ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha sa akin. Kaya nung February 23, nung nag-decide kami na magsagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malutikya. No? Ma'am, pwede ka ba mag-arrange ng O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike
Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi, para saan? Sabi niya, meron lang akong kuwan. Mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City. Nahiraman ko rin ng isang sasakyan, kaya dalawa yung vans na nahiram ko. Pero matindi, no? Kasi meron kagad silang information tungkol dun sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na ibinibigay ng mga Marines na ito, parang di naman, Pero wala parang silang maalam. nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. Oo. Ayan na. Kaya nga, kung saan-saan kaming daan pumasok, Para mailigaw. dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung dalawang sasakyan, no? Halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami, ayaw mag-overtake ng tatlong nakamotorsiklo. No? Alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa intel work, no? Ito hindi natin alam yung tatlong motorsiklo na yon kung sino tatambangan nun. Or spy lang ba yon? Hindi natin alam yan. Pero may tsorya ako. Kung totoo man mananambang yon, mga ambush yon, tatlong motorsiklo na yon. Kung totoo hindi ko sasabi totoo to. Halimbawa lang, tsorya. Ang alam ko, tatambangan yan malamang sa malamang, hindi ang 18 Marines. Hindi. Ano ba pakinabangan na sa 18 Marines? Yeah? Kasi akala nila, ang head niyan, si Atty. Baligod. Di ba nakasasakyan siya? Dumadaan daw sila sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin siguro, nililigaw niya. Kasi kung hindi bulletproof, kung hindi bulletproof yung van na siyasakyan ni Baligod, tatlo nakamotor, halimbawa, pinagtatambangan, hindi mo na mahanap yan kung magtago na bigla yan. Napakahirap. Okay, biglang ibabala yung maskara. Okay, kung tatlong nakamotor, naka-helmet, mahirap yun. Tapos yung plate number ng motor ng motorsiklo, peke pala. Dinikit lang doon. Totoo yun. Yeah, nangyayari sa tubuhay. Nangyayari na nga yan sa panahon natin dati pa. Di ba? 1990s pa lang, nangyayari na yan. Kaya nga nagagawa ng pelikula yung mga ganyan kasi nakukuha nila sa totoong buhay, ganyan nangyayari. Tama? Ang kung sakali totoo man yan, naniniwala ako sa kwento, may tatlong motor pero naniniwala ako kung sino matatambangan noon, naniniwala ako hindi ang 18 Marines, kundi si Baligod. Naka-helmet, pag pinagbabaril, ano magagawa ng 18 Marines? May mga baril ba silang dala? May permit to carry ba sila doon sa van na may mga baril ba? At makakahabol ba yung van? Kung humarurot yung nakamotor, masusuot ba yung mga van? Hindi. Pumunta lang sa mga liblib na lugar yan. Talo ka na, hindi mo na mahanap kung nasan yan. Iwanan yung motor, takbo. Pag tambangan si Baligod, hindi ito, malalim na to, pero possible to na isa kong kinukwento na halimbawa lang, tsorya lang, para mag-ingat lahat at mag-ingat si Baligod kung napapalood niya ako. Di ba? Yun ang mangyayari yan. Si Baligod natatambangan yan kung sakali. Kasi sabi niya sumusunod Sino sinusundan nun? 18 Marines? Or kaya sumusunod para malaman ko sa yung hideout ng 18 Marines. Na sa ganun, madali makapagplano. Hindi ko alam, ako tsorya ko lang yan. Hindi ko siya sabi totoo yok. Pero, batay kay Baligod, may sumusunod sa kanyang tatlong nakamotorsiklo. At yun ang hinihinala ko. Tsorya ko. Tama? Bago tayo magtapos, ito muna, ipahagin ko muna to. Ayan, Nag-release sila ng picture ng ICC investigator. Pati yung mga testigo nilagay sila sa peligro yung buhay ng mga tao. Alam nyo, violation niya sa Article 70 niya ng Rome Statute. Nax, intindihin mo, sabi ni Baligod. Intindihin mo muna ang Article 70 sa sinasabi mo dahil ang tanong ay kung member state pa rin ba ang Pilipinas ng ICC para magamit mo yan. Pero tanong ko lang, bakit ikaw ang sumasagot para sa ICC? Close kayo. Yan ang hirap dito. Sa mamang ito. Talagang gusto niya talagang ICC. No? Parang ginagawa niya, wala na siyang pakialam sa mga Pilipino, maapakan tayo. Basta ang lilitis sa inyo, ICC na ang lilitis sa inyo. Ganyan. Yeah? Okay. Salamat po na maraming sa inyo. Na-explain ko po sa inyo. Sana, bakit di natin alam, baka magkaroon ng rally ulit. Yeah? Kasi sabi niya nila, nababasa ako sa comment, tuwing magsasalita daw ang spokesperson ng INC, may nagaganap na rally malaki. Nasusundan bigla ng rally, di ba? Hindi natin alam yan. I-update ko kayo kung ano mga Ito lang po tayo. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.